Okay, so in this video, discuss natin itong photo manipulation. Sa Google Classroom nyo, ito na yung M1 natin. Meron tayong old branch house. So, ang goal natin dito is malagyan ng kulay and then mabuksan yung pinto. So, lagyan natin ng kulay yung wall, itong sombrero, jacket, sapatos, yung hamba, yung pinto, lagyan ng kulay, and also kailangan natin bubuksan. So, ito yung sample na output. Again. So, kung paano gagawin yan, ito na po yun. Once na ma-download nyo na yung Old Ranch House, open nyo lang siya sa Photoshop. Saan na siya? Okay, so once na open, siguro unahin ko na yung pinto. Buksan ko na agad para hindi na matabunan. Seselect ko lang yung pinto muna. Tama ba ako? Sige, unahin ko na yung pinto. So, gamit lang ako nitong polygon tool para makapag-select tayo, para makapag-create tayo ng selection. Yan. So, unlock natin ulit to ha. Tapos, Control C tayo para makopy natin yung selected layer. And then, Control B. Pag na-Control B na natin, baliktad. Waiting ko lang. Bago pala natin i-Control B, try muna natin i-delete yung pintuan. So, make sure na nakakopy na, tapos delete. Ayan, para mawala siya dyan. Now, ibabalik natin siya sa ibang layer now, para magkaroon ng ibang layer. Okay, so yan po siya. Yan yung gusto kong gawin kanina. Now, kukulayan na natin yan. Adjustment, punta lang dito, tapos hue and saturation. And then, click natin yung colorize. Again, magka-apply siya sa lahat ng layer under niya. Now, para hindi mangyari yon, right-click lang natin to, tapos create clipping mask. Okay, so in that way, applied lang siya dun sa isang layer na nasa baba niya. Okay, so yan. Ito na yung ating pinto. O, pwede natin palitan ngayon yan ng kulay. Ibang kulay maganda. Pink. Okay, green na lang. Okay. Tapos, para mabuksan natin siya, mabuksan natin siya, select natin yung layer na kinapin natin o dinuplicate natin kanina, Control T, tapos lalabas to, yung resizing option. Now, ang pwede natin gawin dyan, bubuksan natin siya, ito lang yung gagalawin natin dito. Sa top right corner and then bottom right corner. So, habang gagalawin yan, hold nyo yung control, makikita nyo yung mouse cursor, na dapat ganyan yung arrow, tapos punta nyo lang doon sa dulo. Okay? So, in that way, pwede natin mabuksan yung pinto. Okay? Tapos, wala pa siyang laman sa loob. Mamaya na natin lagyan ng laman. Now, paano naman natin lalagyan yung, gaya ng sabi ko kanina, kailangan malagyan natin yung boots, yung pader, saka yung iba. Next naman natin yung hamba. Again, babalik ako dito sa layer 0 ha. Gamit ulit ako ng polygon tool. Seselect ko naman yung hamba para mag-iba ng kulay. Hindi ko lang alam kasi yung tawag talaga dito. You can use zooming and panning para malakita nyo ng mas malapit. Yan, kapag na-close na, again, ayan, nakapag-create na tayo ng selection, copy ulit, and then paste. Okay? So, pag na-paste na natin yan, punta tayo adjustment, hue and saturation, click natin yung colorize. O again, nag-apply na naman dun sa under ng layer. Right-click lang natin, tapos create clipping mask. Para yun lang.
yung sinelect lang natin or itong layer na dinuplicate natin. Tapos, palitan na lang natin ng kulay. Tingnan ako dyan. Next naman, try natin yung boots. So, pag sa boots naman, again, babalik ulit tayo sa layer 0. Select lang natin to. Ayan, medyo okay naman yung selection niya. Copy ulit natin and then paste. Control C, Control B. Pagka Control B nyo, lalabas na yan. Ngayon, para hindi kayo malito, pwede nyo lagyan to ng pangalan. Para pag ginanap nyo mamaya, kasi dadami ng layer, at least alam nyo identify. It's up to you, ha? Okay, now, lalagyan ulit natin siya ng kulay. Punta ng adjustment, hue and saturation, click colorize. Again, nag-apply na naman doon sa lahat ng layer. Para maiwasan, gawin natin clipping mask. Para doon lang siya applicable sa selection natin o sa dinuplicate nating kulay. Okay? O now, ito naman. Sige, lalahat ko na. Tingnan natin kung maseselect natin itong sombrero using object selection tool. Okay, selecting naman, kaya lang, wag natin isama yung shadow niya. Minus ulit natin yan. Ito, nagawa nyo na to last time. Paano mag-subtract ng selection. Yan. Again, since na may selection na, Control C to copy, and then paste. Tapos, ito na yon. Kung gusto nyo lagyan ng pangalan para hindi makalito, lagyan nyo, hot. Kasi sombrero naman siya. Tapos, adjustment, hue and saturation, click colorize. Again, mag-apply ulit yan para hindi mangyari yon. Like clipping mask, para yun lang yung affected kapag magpapalit ng kulay. Yan. Dito niya na i-adjust yung color arrangement. Next, yung jacket naman. Hindi na, huwag na yung jacket. Yung wall na lang, para malinaw. Okay, so kanina inuna ko kasi yung wall. O ngayon, iuhuli natin. No? For example, nakulayan na natin itong jacket. Yung wall, ganun na lang din gawin natin. Sana tama ako. Para pinakamabilis. Tapos, Control C. And then, Control P. And then, after that, hue and saturation. Tapos, colorize. And then, create clipping mask. Tapos, pwede na natin ibahin yung kulay niya. O, diba? Kung mapapansin nyo, yung wall lang yung affected. Yan yung gusto kong mangyari kanina. O, now, let's say na nakulaya, dapat iba rin kulay nito, hindi ko lang isinama. O, let's say okay na, di ba? Ito, hindi na natin isasama yung baba. Para at least, meron tayong comparison kung ano yung tsura niya dati. Okay. Now, last thing to do is, lalagyan natin ng laman yung pinto. Okay, so kung mapapansin nyo, empty siya. So, pwede kayong mag-download na lang ng images sa internet. May nakasave na ba ako dito? Download na lang kayo ng any images over the internet. Ayan, make sure na nasa baba ng layering option siya. Tapos, see? Nakuha ba? Ganun lang yung gagawin nyo dito sa Old Ranch House. So, pag na-okay na yan, save as JPEG. Tapos, lagyan nyo ng, anong title na to? M1 yata. Ano ba nilagay ko dito? M1 nga siya. Tapos, upload nyo dun sa folder ninyo. Okay, kapag gaganyan na yung output na nakuha nyo, kapag nabuksan nyo na yung pinto, nalagyan nyo ng laman, tapos nakulayan nyo na yung ibang parts ng image. Nakuha? May tanong?
Wala nang tanong?